Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bukod po sa unang Biyernes ngayon ng buwan ng Pebrero, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Isang kaugalian o mas malalim pa sa kaugalian ang pagdadala ng bawat bata sa templo. Panahon pa sa unang tipan at hanggang sa panahon ng binasa natin sa Ebanghelyo na pahayag ni San Lucas na maging si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang doon sa templo para ihandog sa Diyos o iharap sa Panginoon. So napakahalagang katungkulan o gawain na hindi dapat ipagwalambahala ng mga magulang. Responsibilidad ng mga magulang na dalhin ang mga anak, dalhin ang mga bata, kahit ito'y sanggol pa lamang sa templo o sa bawat simbahan. Naintindihan po ba yun? Yan. Kasi para bang pag naipanganak ang bata, sa panahon natin ngayon, kapag naipanganak ang bata, hindi pinaghahandaan yung pagdadala sa simbahan. Ang pinaghahandaan ay ang paghahanda, yung ihahanda kapag ang bata ay dinala sa simbahan. Kaya yung iba, nakadepende doon sa, wala pa kasi tayong pera, kaya wag na muna natin dalhin. Kaya yung mga bata, minsan may ngipin na, hindi pa nakakatuntong ng simbahan. Ito magandang mapagnilayan natin o isipan natin ng mabuti, dahil hindi lang ito basta pagdiriwang. Bahagi kasi ng pagdiriwang ay yung pagbabasbas ng mga kandila. Sino ba may mga kandila ngayon? Wala. Yung iba, pakibigyan na lang yung walang kandila. Pero yung mga kandilang yan ay nagpapaalala sa atin. Kaya nga mayroon din tayong mahal na birhen ng Candelaria. Kasi ang mahal na birhen, katuwang ang kanyang kabiyak, si San Jose, ay dinala si Jesus. Si Jesus ang liwanag. Na kung tutusin, si Jesus ang nagbigay ng liwanag sa mag-asawang si Maria at si Jose.
At nang makita siya nitong si Simeon sa ebanghelyo natin, sa kwento natin, nang dalhin siya ng mag-asawa sa templo, nagliwanag din, nagkaroon ng liwanag ang kaisipan ni Simeon, hindi lang yung mga mata, kundi naging malinaw na kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Kaya nga yung panalangin niya, okay na ako Lord, nakita ko na. So sa tulong yan ni Jesus, hindi lang sumisimbolo sa liwanag, kundi siya mismo ang liwanag. Itong mga kandila na babasbasan natin, yan yung mga simbolo at nagpapaalala sa atin ng tunay na liwanag. Hindi tayo nagbabasbas ng kandila para gamitin lang nating anting-anting o pampaswerte. Kaya minsan, ang daming, nagpapabless, no? Ang daming nakalatag na kandila. Hindi ko alam kung ibebenta ba o ano, no? Pero ang daming pinapabasbasan. Hindi po masama yun, no? Pero maganda nga, maging bahagi na maraming pabasbasan, ipamigay natin yung mga kandila para mas maraming mapaalalahanan na kailangan natin ng liwanag. At tayo din mismo, no? Kung nakita natin at tinanggap natin ang liwanag, tayo din nawa. Yun yung hamon yung magsilbing liwanag sa mga tao na hindi pa nakakakita sa Diyos. Hopefully, tayo nakita na natin ng Diyos. Nakita mo na ba? Uy. Yung dalangin natin Katulad ni Simeon, nawa, no? Makita na natin ang Diyos. At kapag nakita na, sana huwag na tayong umalis. Yung para bang, sige na Lord, okay na ako, kunin mo na ako. At yun yung maging mission natin, katulad ni Maria, dinadala ang liwanag na ito sa bawat isa sa atin. Kahit yung mga hindi pa kumikilala, dinudulutan nito ng liwanag. Kaya, sana po, magkaroon tayo ng panahon na mapagnilayan pa natin ang kapisahang ito ng pagdadala kay Jesus sa templo, si Kristo Jesus bilang liwanag ng ating buhay. Amen.